Tayo na po ay dadako sa pinakahuli o ang pinakapitong wika. Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatagubuling ko ang aking espiritu. Inaanyahan ko po si Brother Ray Farol. Sa Lucas 23 at ika-46, mababasa natin, Ama, sa iyong mga kamay ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, si Jesus ay nalagutan ng hininga. Dito sa panghuling talata na pinika ng Panginoon, makikita natin na sa dulo ng kanyang buhay bilang tao, nandoon yung kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos Ama. Matibay ang relasyong yon. Sinubok ng mga problema at ngayon nasa bayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo, ngunit patuloy ang pagtitiwala ng ating Panginoon sa kanyang Ama. Alam niyo po, ito yung aspeto ng pagiging tao natin na pinaka-importante nating matutunan. Ito yung isang relasyon na napakahalaga na ako at ikaw magkaroon ng ganitong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maalala natin dun sa pinag-aaralan natin sa John, di ba? Sinabi natin na si Jesus ay Diyos. Ngunit tinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao. Ang layo nun, para tayo ay magkaroon din ng ugnayan sa Diyos. Bawat isa kasi sa atin, sinira ng kasalanan ang ating ugnayan sa Diyos. At sa yugtong ito, ng pag-alala dun sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, pinapakita dito ng Panginoon ang pagtatagumpay niya bilang tao. Nasa gitna ng mga pagsubok na pinagdaanan at paghihirap na hinarap, nandoon yung ugnayan niya sa Diyos Ama. At yan hamon sa lahat sa atin. Hindi perpekto ang buhay ng sino man sa atin. Bawat isa sa atin nakakaranas ng maraming mga problema at iba't ibang uri ng kapagsubukan. Maaring krisis, maaring umapasan ka ngayon ng mga sarili mong krus. Pero ang hamon sa atin, sa mga yugtong ito na tayo ay kumilala sa Diyos Ama, na tayo'y kaugnay niya, dapat ay nagpapatuloy na lumalago ang ating pakikipaglayon sa Kanya. Tayo rin ay maaaring lumapit sa Diyos bilang Ama at lumapit na may pagtitiwala. Kaya nga yung susud na sinabi niya, sa iyong mga kamay. Ibig sabihin, sinuko niya lahat-lahat sa Diyos Ama, yung mga pangyayaring ito na ngayon ay nagaganap sa Kanya. Nagkatiwala niya sa Diyos Ama. Ang kamay ay sumasagisag ng kapangyarihan. Kinikilala niya na ang Diyos Ama ay makapangyarihan. At ang Diyos Ama ang namamahala ng lahat ng bagay. Kaya nga, siya ay panatag sa kanyang sarili. Kusang loob na sinuko ni Jesus ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama. At nawa, yan po sana ang ating matutunan sa ating buhay ngayon. Sa bawat problemang pinagdadaanan, mga krus na inarap, natututo tayong magsuko ng ating mga sarili sa Panginoon. May mga sitwasyong hindi natin maiintindihan, mga sakit na hindi natin maipaliwanag, mga problema na talagang bumabasag minsan ang ating katahimikan. Pero maganda sa mga pagkakataong ito, nakikilala natin na ang kamay ng Diyos ay makapangyarihang kamay. Ang kakayanan ng Diyos, ang pamamahala ng Diyos ay sigurado. Kaya sa mga yugtong ito, pwede nating isuko ang ating mga hinaharap sa Kanya. At sa pangatlo, sinabi niya, pinagkakatiwala ko sa iyong aking espiritu. Inintrust ng Panginoon ang kanyang espiritu
sa Diyos Ama. Pinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Diyos Ama. Sabihin, may katiyakan sa buhay na walang hanggan. May tiwala na muling mabubuhay siya. Gaya ng sabi niya, pagkatapos ng 3 araw ako'y mabubuhay na magmuli. Nandito yung pagtitiwala. At sa atin bilang mga tao dito sa sanlibutan, sa atin na nagkaroon na ng ugnayan sa Diyos, sa atin na patuloy na nagsusuko ng ating buhay sa Kanyang pamamahala, alam niyo po, darating ang araw kasi ang katawang mortal natin ay talagang bibigay yan. Hindi natin alam kung kailan, pero bibigay at bibigay ang ating katawang mortal. Itong mga pahayag ng Panginoon ito ay may assurance tayo na maging tayo pag dumating sa yugto ng pagtawag ng Panginoon sa atin para sumakibilang buhay, nandoon tayo makapagtitiwala na meron tayong buhay na walang hanggan. Tanging sa Diyos lang po natin ito masusumpangan. Nangyari ang lahat ng ito sapagkat si Jesus ay nagmisyon. At sa mga yugtong ito, sabi nung talatang binasa natin, siya ay nalagutan ng hininga. Ang pangyayaring nalagutan ng hininga ang Panginoon, hindi ibig sabihin natalo siya. Ibig sabihin ito yung punto na napagtagumpayan niya na lahat, natapos ang kanyang misyon para sa atin. Kaya nga tayo ay panatag sa ating pananampalataya na ang layunin ng Diyos ay natapos na at tayo ay gaya ng sinabi ng Panginoon, sino mang manampalataya sa Kanya, hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, magandang alalahanin na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ito pagkabigo, hindi ito pagkatalo. Akala ni Satanas nanalo siya, namatay ang Panginoon. Hindi. Bakit? Sa linggo, pumunta kayo dito, papaliwanag ni Brother Manny. Pagkatas ng 3 araw, nabuhay siya magmuli. Inassure tayo na ang lahat ng ito ay para sa kaligtasan natin. Salamat sa Panginoon. Dalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mabiyayang pagtubo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Mahal na mahal po namin kayo. Tulungan mo po kami sa pagmamahal na ibinuhos mo dun sa krus ng Kalbaryo. Mamahal ka namin ng lubos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.